Hi guys! For today's video, share ko sa inyo kaganapan. Very quick lang. December 25, hindi kami nakapag-post ng mga video dahil nagkasakit ang anak ko at hindi po makagawa ng paraan dahil tuloy-tuloy po yung kaganapan noon. And then tuloy-tuloy din po. Noong December 31 naman po, ito na po yung nangyari na dinala po yung tita ko sa ospital noong umaga at sabi po is nangihina na po siya, nahirapan na po siyang huminga. Tapos pagdating po ng mga bandang hapon, tumawag na po sila at saka yung mama ko na hindi na po siya gumagalaw, hindi na po siya nakakausap, as in patay na po talaga siya. And then at yung masakla pa po kasi 4 po ang anak niya, isa pong dalaga na 18 years old, tsaka yung pinakabunsong-bunso po is 8 years old. Tapos 2 lang pong anak niya kasama niya dito sa Manila kasi po yung 2 niyang anak nandun sa probinsya nakatira. Although sa probinsya po talaga sila nakatira, dito lang po sila nagstay for a while para po makapag-work siya, makapag-Christmas at makapag-New Year na din. At dito na rin nag-aral yung anak niya. And at last at moment, share ko din sa inyo na hindi po namin siya nilibing. Actually, mga 15 days po siya tumagal sa amin kasi sa lugar po namin, bawal po kasi magsugal doon. So, nag-ambag-ambagan po sila or naghingi rin po yung iba ng abuloy sa mga katrabaho, sa mga kasamahan, sa mga kaibigan para lang po ma-cremate ang tita ko. Dapat po talaga uuwi siya sa Cebu, doon siya ililibing. Since nagkaroon po sila ng issue ng asawa niya po na naghiwalay sila at gustong bawiin ng asawa niya yung bangkay niya, nag-decide na lang po sila na i-cremate dito at dadalhin po siya sa probinsya. Ito po, very quick lang po na mabilis. Pero 15 days po nilagak ang mga labi niya doon sa lugar namin. At halos mga kamag-anak ko yung kasama namin dito sa cremation. Dito po siya kinremate sabay sa columbarium. Ayan po. At ang masakla po dito kasi siya po ay mabuti po ang kanyang puso at nakaranas po siya ng mga hindi magandang pangyayari. Although magaan ang buhay nila, nabibili niya po yung mga bagay na gusto niya, pero po dun po sa asawa niya, hindi po maganda yung nangyari sa kanya. So, dinamdam niya po, na-depress po siya, na-stress, at nasa lahi rin po namin yung may sakit sa puso. At nagkaroon po siya ng sakit sa puso, at nagkaroon po ng heart enlargement, hindi na po siya makahinga, at hindi po naagapan yun. Kasi nung mga panahong nararamdaman niya po sa sarili niya na may sakit siya, hindi niya po sinabi. Ang nakakalungkot po dito talaga is kawawa po yung mga bata, lalo na po yung bunso. Grabe po ang iyak niya dito. Hindi po namin in-expect na magiging emotional sila ng sobra. Although, oo naman po kasi nanay po nila yun. Pero, makikita niyo po sa video, grabe po. Hindi po talaga nila kayang ipasok sa cremation ang nanay nila. Sobrang sakit po dito. Dito nung that time na to, pero habang nagbibideo po ako, kasi inatasan po ako na mag-video dito ng lahat ng pangyayari. At pinost ko po ito unang-una sa Facebook, pero utay-utay ko po pinost yung mga video. Pero dito po sa YouTube, ipopost ko po siya sama-sama na po lahat para makita niyo po yung kabuuang nangyari sa buong mga araw na naganap. Mga huling araw na naganap. Ayan. Nag-iiyakan na po yung mga anak niya, tsaka dito po sila ante sa harap. Halos po si ante is halos mahimatay na po siya. Ito po yung nakatatandang kapatid po ni Tita Bibe dito. Tapos yung mga bata, iyak na po iyak. Yung isa niya pong anak dito, hindi na po siya masyadong umiiyak kasi parang binuhos niya na po lahat ng mga unang araw. Parang naubusan na po siya ng iyak ngayon. Is yung mga natitirang anak niya, kaya po grabe pong iyak ng 2 anak kasi yung 2 anak hindi po nila masyadong nakasama yung nanay nila kasi nga po nasa probinsya po sila. Ang nakasama niya lang po dito is 2 niyang anak, kaya yun po yung nagkaroon ng oras at panahon na makasama nila yung nanay nila, pero yung 2 nakakalungkot po at yung isa po is maliit pa po siya. Kumbaga, hindi niya pa po ina-expect na mawawala yung mama niya. Iisip niya kung ano na daw gagawin niya. Hindi na daw siya makakapaglaro kasama ang mama niya. As in, sobrang bait po na tao ni Tita Bibe. Wala ka pong masasabi sa kanya na pangit. Puro good side po lahat. Hindi po namin ina-expect na aabot siya sa ganito. Napakabait niya naman tao. Bakit kailangan siyang gantuin? Bakit sadyang may mga tao talagang ginagawa to sa mabubuting tao? Wala naman po siyang ginagawang masama, pero pinaghihinalaan po siyang may lalaki,
tapos hindi po siya nakakalapit sa kamag-anak niya. Sobrang sakit po talaga. Habang nagvi-video po ako dito, umiiyak po ako ng umiiyak. Hindi ko po talaga kaya. Although may sakit din po ako sa puso. Alam ko po yung nangyayari. Pero nagkokontrol po ako sa sarili ko kasi mahirap din pong tanggapin yung pangyayari. Pero kailangan ko po mag-adjust para po hindi po ako makasama sa mga problema nila. Hindi pa po ako makadagdag. Okay na po yung yun na lang po yung problemahin nila. Huwag na po nila akong intindihin. Okay lang po yun. Kasi si Tita Wilma po dito is hirap na po siyang huminga kasi sobrang stress, pagod, tsaka yung puyat, tapos yung pagkamis niya sa isang tao na hindi niya rin po nakasama ng mga almost 1 year mahigit din po kasi nga po nandito po sila sa Manila, tapos yung iba pong kamag-anak namin nasa Cebu na po. Umuwi na po siya dito sa Manila kasi nga po para makaiwas na po siya doon sa asawa niya, makalayo na po. Pero hindi rin po maganda yung nangyari sa kanya kasi pag uwi niya po dito sa Manila, may sakit na rin po pala siya na siguro sobrang tagal na panahon na niyang iniinda or nararamdaman sa sobrang stress, depressions, tapos pananakit ng asawa niya. Hindi po namin in-expect na mangyayari yun at hindi rin po nakapagreklamo yung mga pamilya, hindi rin po nila napakulong yung asawa kasi hindi rin po niya kayang ipakulong ang sarili niya asawa kasi asawa pa rin po daw niya yon at napakamahal niya daw po yun. Kahit na ganun po ginagawa sa kanya, dinayaan na lang po namin at nag-decide na lang din po siyang hiwalayan na lang kaysa na makulong yung asawa niya. Kaya ayun, hindi namin expect na mangyayari sa kanya tong ganitong bagay. At pinaikot na po yung mga bata, mga pamangkin, apo sa puntod niya. Kapatid din po siya ng papa ko at yung papa ko po hindi rin po makamove on sa nangyayari at hindi niya po matanggap yung mangyayari na ganitong bagay. Sino pa po yung mabait, sino pa po yung pinagpapala, nabibiyaan ng magagandang bagay, buhay, tapos sila pa yung naagrabyado at nasasaktan. Sana po hindi po mangyari to sa mga ibang may asawa na. Sana maisip nyo pa lang, maaga pa lang na hindi ko kayang tumagal sa ganitong sitwasyon. Makipaghiwalay na po tayo kasi mahirap pong tanggapin ang isang mga bagay na ganitong nangyari. Ayan na po yung abo niya. Pinalagyan na po namin ng pangalan yung abo niya kasi para mauwi sa probinsya. At nagpagawa rin po pala sila ng kwintas na 4 para po sa mga bata. At yung kwintas na yun is may buto siya sa loob. At ang nakakatuwa pa po dito, yung buto na nalagay sa kwintas niya ay may green bone po. May green bone po siya. Diba nakakatuwa po ang pangyayari. Bibihira lang po ang mga taong may green bone. At nagpapasalamat po kami at natutuwa kami kasi isa po siya sa mga yun. Maraming salamat po sa video nito at sana mapanood niyo po.